Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naaabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw amin pong ihahatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa. Gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Gaya po ng aking nabanggit sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o USAGM, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Una sa ating balitaan ngayong araw, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at US President Donald Trump tinalakay ang ilang usapin sa pandaigdigan, ekonomiya at seguridad mula sa kanilang pag-uusap sa telepono. Para sa kabuang detalye, nagbabalita mula Malacanang si Alvin Baltazar. Nagkausap sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at US President Donald Trump sa telepono. Umikot ang usapan ng dalawang leader sa global, economic at security situation. Sa pag-uusap ay nagbigay din naman ng katiyakan si Trump kay Pangulong Marcos na babanggitin ito ang concern ng Pilipinas sa China sa kanilang susunod na pagpupulong ni Chinese President Xi Jinping. Ang telephone conversation ni na Pangulong Marcos at President Trump ay naganap kasunod ng una na ding pagkikita ng Chief Executive at ni US Secretary of State Marco Rubio kamakalawa sa Palasyo ng Malacanang. Dito ay nagbigay ng update ang punong ekutibo hinggil sa pinakahuling na italang kaganapan sa South China Sea. Matatanda ang sugatan ng isang tauhan ng Philippine Navy matapos umanong hampasin sa ulo ng bato ng isang miyembro ng China Coast Guard sa naganap na konfrontasyon malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, West Philippine Sea nitong nakaraang Lunes, July 20. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Muling tiniyak ng Estados Unidos ang commitment nito sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapairal ng Mutual Defense Treaty o MDT kaugnay ng panibagong aggression ng China sa Ayungin Shoal. Ayon kay US Secretary of State Marco Rubio, isa ito sa mga binigyang diin niya sa kanyang pakikipagpulong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Makaasaan niya ang Pilipinas na sakaling mas lumala pa ang ipinakikitang aggression ng China ay laging nakahandang sumaklolo ang Estados Unidos sa Pilipinas at paganahin ang MDT. Ani Rubio, seryoso ang Washington na tuparin ang kanilang obligasyon sa ilalim ng nasabing defense treaty lalo pat isa ang Pilipinas sa mga itinuturing nitong pinakamatagal na kaalyado at defense partner. We have a treaty agreement with the Philippines that we intend to keep. We have a treaty agreement that we intend to live by. And we have had a long-standing defense partnership. We don't view that as a hostile act towards anybody. We view it as keeping our commitments to long-term allies with whom we have many shared values, shared history, and we hope shared future. Yan ang pahayag ni US Secretary of State Marco Rubio. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon.
Defense Secretary Gilberto Teodoro iginiit na walang pakialam ang China sa mga aktibidad ng Pilipinas sa sarili nitong karagatan. Para sa kabuang detalye, nagbabalita si J. Mark Dagala. Walang hiya talaga. Ganito na lamang inilabas sa Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang kanyang galit at pagkadismaya sa Chinese Communist Party. Ito ay makarang isisi ng China ang ginawang konstruksyon umano sa nakasagsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na nagimit siya ng naging tensyon sa pagitan ng Philippine Navy at China Coast Guard nitong Lunes. Idinagdag pa ng China ang paglabag umano ito sa anilay Provisional Understanding o kasunduan sa pagitan nila at ng Pilipinas noong 2024. Sa panayam kay Teodoro, iginit ito wala siyang alam sa naturang kasunduan at hindi niya maaaring kumpirmahin o itanggi iyon dahil mismo ang China ang nagsusubo nito sa Pilipinas. Puro na lamang pang-iimbento ng mga kwento ani Teodoro ang ginagawa ng China upang tuluyang makontrol ang kabuuan ng karagatang kanilang inaangkin. Wala akong alam dun sa provisional understanding. Wala silang pakialam kung anong gawin natin sa teritoryo natin. Di na nangahulugan na kinukumpirma ko ang isang bagay o hindi kasi nilalagyan nila na salita yung bibig natin eh. So hindi ko kinukumpirma yan. Pero ang sinasabi ko, wala silang pakialam. Gusto nilang kontrolahin yung area. Mangingimbento yan ng violation. Ang tinig ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. para sa Bagong Pilipinas, si Martigada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, diretsahang sinagot ni Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang anumang ginawang paglabag sa sinasabi ng China na Provisional Understanding sa Ayungin Shoal. Ani Teodoro, saksi hindi lamang ang Pilipinas kundi maging ang buong international community sa iba't ibang uri ng paglabag ng China sa international maritime law at hindi pagtalima sa rules-based order, kaya naman bakit sila paniniwalaan na may nilabag ang Pilipinas gayong sila mismo ang gumagawa nito. Naging maanghang din ang sunod na binitawang salita ni Teodoro dahil sinabi nitong hindi dapat nagpapaloko ang Pilipinas sa mga unggoy kundi dapat anya ay hayaan na lamang na iba ang kumagat sa kalokohan ng mga ito. They have violated several provisional understandings, and Wang Yi himself was quoted in 1995 as mischief reef being a temporary refuge for fishermen, and now it is a heavily militarized island. You cannot trust these statements given the behavior and actuations of these officials. At hindi tayo ungguin ng mga ungguin. Ungguin niya yung iba o tayo. Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Order of Lapu-Lapu at 100,000 pisong cash assistance personal na ipinagkaloob ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa dalawang Navy personnel na sinaktan ng Chinese Coast Guard. Para sa kabuang ulat, nagbabalita si Raquel Bayan. Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand ang dalawang personnel ng Philippine Navy na nasugatan habang ginagampanan ang kanilang tungkulin sa Ayungin Shoal. Personal na nagpasalamat si Pangulong Marcos sa kahanga-hangang kabayanihan ni Seaman First Class Underwater Operator Carmelo Abali at Private Eric Lasida. Makaraang magtamo ng injury ang mga ito matapos silang hampasin ng Chinese Coast Guard habang nagpapatrolya sa West Philippine Sea nitong Lunes. Sa pagbisitang ito, ginawaran ng Pangulo ng Order of Lapu-Lapu ang dalawang miyembro ng Philippine Navy bilang pagkilala sa buong tapang na pagtatanggol sa karagatan ng Pilipinas. Bukod dito, binigyan sila ng tig 100,000 pesos na tulong pinansyal habang nagpapagamot. Kasabay nito, ipinahayag ng Pangulo ang buong suporta ng pamahalaan sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines na patuloy na nagtatanggol sa soberanya at karapatan ng bansa. Ginagawaan niya ng pamahalaan ang lahat ng makakaya nito upang ihatid ang pangangailangan ng mga sundalo at siguruhin ang kanilang kaligtasan. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Samantala, muling nagkaroon ng tensyon sa West Philippine Sea matapos bugahan ng water cannon ng China Coast Guard ang isang barko ng Pilipinas na maghahatid ng pagkain, gasolina at iba pang supply para sa mga mangingisdang Pilipino sa lugar. Nabatid na ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ay nasa layong 100 nautical miles mula sa Zambales nang sundan ito ng isang barko ng China Coast Guard. Nang nasa 13 nautical miles na lamang ang barko ng Pilipinas mula sa Baho de Masinloc, dito na gumamit ng water cannon ang China Coast Guard na hindi naman direktang itinutok sa barko ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Coast Guard, umabot ng halos 2 minuto ang pagbubuga ng tubig ng China Coast Guard. Sa kabila ng insidente, natapos ng BFAR at Philippine Coast Guard ang kanilang misyon na maghatid ng tulong sa mga Pilipino roon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na i-reset o muling ayusin ang relasyon ng Pilipinas at China para pigilang maulit ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, una nang napag-usapan ni Pangulong Marcos at Chinese Ambassador Jing Quan noong Martes ang tungkol sa ugnayan ng Pilipinas at China. Tumanggi naman ng palasyo na ibahagi ang detalye ng nangyaring pulong. Samantala, hindi makumpirma ng Malacanang kung may kasunduang makaraang sabihin ng Chinese ambassador na nilabag ng Pilipinas ang July 2024 arrangement sa pagitan ng dalawang bansa. Hindi ko po masasabi kung meron dahil hindi po, kailangan po sa kanya manggaling muna. Kung anong arrangement po yung sinasabi niya. Kasi ang huli po natin nabanggit, ang huli natin nadinig ay ang secret deal. Pero hindi yun sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Di ba? Yun yung sinasabing secret deal na hindi dapat gumalaw sa BRP Sierra Madre. Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nanawagan si Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla sa mga local government unit at national government agencies na magkaisa para ipaglaban at igiit ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ito ang binigyang diin ni Remulla sa isinagawang bayanihan para sa Kanlurang Dagat ng Pilipinas 2026 Summit na bahagi ng pagdiriwang ng ika-10 anibersaryo ng 2016 Arbitral Award. Giit ng kalihim, malaki ang parte ng mga lokal na pamahalaan sa West Philippine Sea initiatives ng bansa, lalo na kung magkakaisa ang mga ito at maipararating ang kanilang iisang tinig. Ilan sa mga tinalakay sa nasabing summit ang mga inisyatiba at local governance milestones ng mga LGU pagdating sa usapin sa West Philippine Sea. Kung hindi tayo nagkakaisa bilang mga lalawigan, kung hindi tayo nagkakaisa bilang mga leader ng ating mga lalawigan, kung hindi tayo nagkakaisa bilang mga Pilipino, ang tapang ng ating mga kalaban ay higit na laban. Sa mga gusto na ito, dapat pahinga natin na tayo ay Pilipino, na hindi natatakot kahit sino man, na kaya natin paglaban ng ating, kakaragatan natin ang ating, na ang batas ay sinusunod natin, na ang mga target natin ay para sa Pilipino at para sa Pilipinas. Napayag ni DILG Secretary John Vic Remulla. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, nasa huling yugto na ng paghahanda si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang talumpati sa ikalimang State of the Nation Address o SONA sa susunod na linggo. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, mismong ang Pangulo ang nagsusulat ng kanyang SONA speech. Hindi naman tinukoy ng palasyo ang mga paksa na tatalakayin ng Pangulo sa kanyang talumpati. Most probably by Sunday ay tapos na yon. Pero hindi ko pa rin maibibigay sa inyo ang pinakanilalaman ng kanyang speech. Antayan na lang po natin kung anong sasabihin ng Pangulo. Definitely hindi mawawala ang mga naging accomplishments ng administrasyon. Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Kaugnay pa rin sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Kamara mas hinigpitan na ang seguridad sa bisinidad ng batasang pambansa ilang araw bago ang ulat sa bayan ng punong ehekutibo. Mula sa Kamara de Representantes, nagbabalita si Melanie Valdos Reyes. Nagsimula ng magpatupad ng mas mahigpit na seguridad at lockout ang House of Representatives sa Batasan Complex bago ang nakatakdang ika-5 State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Sa ilalim ng umiiral na protocol, limitado at pili na lamang ang mga individual na pinapayagang makapasok sa loob ng compound. Kabilang sa mga pinahihintulutan na makapasok ay ang mga essential personnel na may direktang tungkulin sa preparasyon ng SONA, pati na rin ang mga miyembro ng accredited media. Kasabay nito mahigpit ring ipinagbabawal ang pagpasok ng mga sasakyang walang opisyal na car pass mula sa pamunuan ng kapulungan. Nangunguna sa pagpapanatili ng kapayapaan at kayusan sa buong Batasan Complex ang mga tauhan ng House Sergeant at Arms kasama ang Presidential Security Group o PSG. Habang pinahihigpitan ng seguridad, tuloy-tuloy naman ang mga huling paghahanda, paglilinis at pag-aayos sa loob at labas ng gusali. Nagsimula na rin mag-set up ng kani-kanilang mga broadcast booth at OB vans ang mga kinatawan ng media. Inaasahang mas lalo pang hihigpitan ang seguridad sa paligid ng batasang pambansa sa mga susunod na araw hanggang sa mismong ulat sa bayan ng Pangulo sa Lunes. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. May kaugnayan pa rin sa SONA, cyberspace. Mahigpit ding binabantayan ng pamahalaan para sa lalapit na SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa kabuang detalye, nagbabalita si Quincy Kahilig. Bukod sa paghihigpit ng seguridad sa Metro Manila, mahigpit ding binabantayan ngayon ng mga otoridad ang cyberspace laban sa anumang banta kaugnay ng isasagawang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na Lunes. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, kinumpirma ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso na may mga online threats silang binututukan kaugnay ng ika-5 SONA ng Pangulo. Anya, tuloy-tuloy ang pagbabantay ng CICC sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon sa internet at iba't ibang social media platform na maaaring makagambala sa pagdaraos ng SONA. Narito ang pahayag ni Undersecretary Aboy Paraiso. Binabantayan din natin yung mga threats na ginagawa online at binavalidate natin how credible these threats are. So 24/7 na po natin ginagawa hanggang sa pagdating na SONA. Although nakikita natin mostly talagang open threats lang yan at saka yung mga FB threats lang yan. Pero hindi ho nawawala sa atin na ipasa ito sa ating mga law enforcement partners for validation. Samantala, hinikayat din ni Yusek Paraiso ang publiko na huwag magatubiling isumbong sa CICC ang anumang cybercrime at online scam sa pagtawag sa hotline 1326 at tiniyak na agad nilang tutugunan ang kanilang mga reklamo. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Senate President Sherwin Gatchalian hindi inaasahang tatalakayin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa SONA ang nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula Senado, nagbabalita si Nympha Asuncion. Hindi inaasahan ni Senate President Sherwin Gatchalian na babanggitin o tatalakayin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa kanyang ika-5 State of the Nation Address o SONA sa Lunes. Git ni Gatchalian ang impeachment ay eksklusibong tungkulin ng Senado at kasalukuyan naman na itong gumugulong. Sa halip, umaasa ang Senate President na matatalakay ni Pangulong Marcos ang tungkol sa pag-usad ng ekonomiya ng bansa at ang mga anti-corruption reforms lalo na sa gitna
wala pa rin ang issue ng flood control anomaly. Anya, bukod sa panagutin ng mga responsable, mahalaga ring maipakita ng DPWH at iba pang ahensya ng gobyerno ang mga reformang ipinatupad para hindi na maulit ang naturang anomalya. Narito ang bahagi ng pahayag ni SP Gatchalian. Ang impeachment is purely the function of the Senate, so hindi ko in-expect na pag-uusapan ng Presidente yan sa kanyang zona kasi constitutional responsibility yan ng Senado. At ongoing naman siya. Hindi ko ma-predict kung anong sasabihin ng Presidente. But one of the things that gusto natin lahat marinig is paano hindi na mauulit itong corruption na nangyari last 2025 doon sa flood control issue. Hindi lang yung making people accountable, kung hindi, ano ba yung mga reformang ginawa ng DPWH, ano bang ginawa ng iba't ahensya para hindi na maulit yung ganitong flood control issue. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, susundin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas at due process sakaling ilabas ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng impeachment trial. Pahayag ito ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro sa haka-haka ng ilan na baka malabag ang batas kung papayagan ng Senado ang pagbubukas ng tax at bank records. Ayon kay Castro, ang anumang pagpapalabas ng tax o bank records ay kailangang sumunod sa batas. Ang usapin po nito kung may malalabag, ito po ay speculative as of now. At ang Pangulo naman at ang administrasyon na ito ay susunod lamang sa proseso at kung anong sinasabi ng batas. Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Hindi magsasagawa ng loyalty check si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines sa gitna ng umano'y kaugnayan ng ilang sundalo sa assassination plot laban sa kanya. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro makaraang igiit ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa Senate Impeachment Court na kabilang ang mga aktibong sundalo sa 20 persons of interest sa death threat ni Vice President Sara Duterte. Hindi naman batid ni Castro kung naipaabot na sa Pangulo ang revelasyon ni Matibag at tiniyak ang seguridad ni Pangulong Marcos. Yung tiwala ng Pangulo ay nandun pa rin po sa ating mga kasundaluhan. Yung mga balak na tumiwalag para proteksyonan, ipaglaban ang interes ng isang tao laban sa batas, laban sa konstitusyon, dapat tong malaman kung sino-sino. Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ipepresenta ng House Prosecution Panel ang dalawang dating branch managers ng Land Bank of the Philippines kaugnay sa Article 1 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito sa umunoy maling paggamit at irregular o regular disbursement ng confidential funds ng Vice Presidente. Ayon kay Private Prosecutor at House Prosecution Legal Spokesperson Benjamin Tolosa Jr., tukoy na ng prosecution ang mga unang witness sa pamamagitan ng motions at manifestations na inihain sa Senate Impeachment Court. Kabilang sa inatasan ng Senate Impeachment Court na dumalo sa muling pagpapatuloy ng trial sa Hulyo 29 ay sina dating Land Bank Shaw Boulevard Branch Manager Violeta Constantino at dating Land Bank DepEd Branch Manager Nenita Camposano. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang balita, Senador Rodante Marcoleta pinagpapaliwanag ng Sandigan Bayan kung bakit hindi dapat masuspinde bilang miyembro ng Senado. Para sa kabuang detalye, nagbabalita si Mary Ann Bastasa. Pinagpapaliwanag ng Sandigan Bayan 3rd Division si Senador Rodante Marcoleta kung bakit hindi dapat siyang maisilalim sa preventive suspension kaugnay ng kinaharap na kasong plunder. Sa inilabas na kautusan anti-graft court, binigyan ito ng 10 araw si Marcoleta na magsumiti ng paliwanag sa pamamagitan ng kanyang abogado. Tinukoy ng korte ang Section 5 ng RA 7080 o ang Anti-Plunder Act na nagsasaad na dapat isailalim sa preventive suspension ang sinumang opisyal ng gobyerno na nahaharap sa kasong plunder. Matatandaan nitong Miyerkules nang maghain ng not guilty plea si Marcoleta sa kasong plunder at sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa sinumang opisyal ng gobyerno na tumanggap ng regalo mula sa mga pribadong individual. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Binabantayan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang sitwasyon ng mga komunidad na apektado sa pananalasan ng Bagyong Quiapo lalo na sa Northern Luzon. Una nang itinaas ng DSWD Disaster Response Command Center ang Blue Alert status kasunod ng pagpasok ng Bagyong Quiapo. Nangangahulugan ito ng 24/7 na pagbabantay ng ahensya sa mga sitwasyon sa lugar na inaasahang pangunahing maapektuhan sa pananalasan ng bagyo, maging ang koordinasyon sa national agencies, local government units at field offices. Kasabay nito ay nasa high-tent alert ang lahat ng DSWD field offices para sa agarang mobilisasyon ng quick response teams at activated na rin ang camp coordination and camp management operations. Nakahanda na rin ang food and non-food items na nakapreposition na sa mga estratehikong lugar. Pinatitiyak din ng ahensya sa mga regional office nito ang mahigpit na pagpapatupad ng mga hakbang para sa proteksyon ng mga internally displaced persons lalo na kung may kailangang ilikas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kaugnay pa rin sa sama ng panahon, inalerto na ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau o DNR-MGB ang libu-libong mga barangay na posibleng maharap sa mga serye ng landslide o pagguho ng lupa ngayong linggo. Ito ay batay sa pinakabagong 72-hour rainfall forecast ng Pag-asa gamit ang Global Spectral Model at Weather Research and Forecasting na rainfall threshold. Apektado ang mga naturang barangay sa serye ng pag-ulan na inaasahang dulot ng Bagyong Quiapo na nagpapalakas din sa hangin habagat. Sa bagong forecast, 15 rehiyon na binubuo ng kabuang 6,947 mga barangay ang apektado. Paalala naman ng MGB sa mga residente na manatiling alerto at handa lalo't posible pang madagdagan ang bilang ng mga apektadong lugar dulot ng pag-ulang dala ng bagyo at hanging habagat. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kasado na ang mga inihandang mitigation measures ng Department of Agriculture para sa inaasahang epekto ng El Nino sa bansa. Sa isang panayam, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na inaasahan na nila ang pagkakaroon ng agricultural drought sa ilang mga sakahan kung saan itinuturing na nila itong hopeless case dahil natatanggal na ang lahat ng moisture sa lupa kaya hindi na ito maaari pang taniman. Kaya naman ang ipinatutupad na ngayong pamamaraan ng DA ay ang pagbibigay ng dobleng suporta sa mga lugar na may natitirang water source at reservoir upang mas mapataas ang kanilang produksyon, sapat para mapunan ang mga lupaing ikinonsidera ng may agricultural drought. Ilan sa mga suportang ibinibigay ay mga binhi, punla at pataba upang masalag ang epekto ng El Nino. Inaasahan namang pinakamatinding tatamaan ng strong El Nino ay ang Regions 1, 2 at 3, gayon din ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao.
But there are areas naman na mas marami tubig than usual. Doon tayo magdo-double down ngayon ng interventions. More seeds per hectare, more fertilizer support. Parang yung deficit dito sa isang area, increase naman sa kabila. Yun ang basic. Ang pinakamalaking tatamaan ng El Niño is Region 1, 2, and 3 and Western Mindoro, among others. Of course, meron din yung lugar sa Central Mindanao, meron din. But more or less, yung ibang areas are okay naman. Yan ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tinukoy ng Department of Budget and Management o DBM ang 22.79 billion pesos na ipon ng pamahalaan na gagamitin para tulungan ang mga sektor na naapektuhan ng Middle East crisis. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, gagamitin muna ang government savings para palawakin ang Uplift Assistance Program na aalalay sa mga magsasaka, manggagawa, biyahero, OFW at pamilyang naapektuhan ng global oil crisis. Ang pondo sa pinalawak na 12.375 billion pesos na uplift package para sa 7.5 million na poor at non-poor Filipino families ay mula sa savings ng gobyerno. Ang mga savings na to ay gagamitin po sa uplift interventions. Most probably, mas maibibigay doon sa mga apektado dahil sa krisis sa Middle East. Hindi pa po na ibibigay sa atin ang impormasyon kung kulang na yung budget. So far ay hindi natin masasabing kulang. Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Transportation o DOTR sa Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines upang pagbigyan ang hiling nilang moratorium sa interest payments ng inavail na loans ng transport operators sa pagbili ng modern jeepneys. Nakaangkla pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagpapatupad ng mga hakbang upang salagin ang epekto ng nararamdamang price uncertainty sa petroleum products. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, mahalaga ang hakbang na ito upang bigyan ng economic relief ang mga tsuper at operator ng jeepney sa patuloy na pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Isa rin ito sa mga nakikita nilang paraan upang hindi na maipasa sa commuter ang hinihiling na dagdag pasahe sa jeepney. Isusulatan ko na rin po ang Land Bank of the Philippines at ang DBP para kahit papaano magkaroon tayo ng moratorium dun sa PUVMP sa pagbabayad po ng interest ng mga kinuhang modern na sasakyan ng ating mga operators. At least makakatulong naman po yan. No, so kahit magiging mababawasan ang kanilang iniisip itong pagtaas ng oil. It's very fluid kasi volatile ang ating oil prices ngayon. Taas, bababa, pero at least yung mga government intervention tulad ng moratorium sa interest ng pagbabayad nila sa yung mga lumahok sa PUVM program natin. Yan ang pahayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pinag-aaralan na ng Department of Transportation o DOTR ang posibilidad ng pagpapalawig pa at pagdaragdag na rin sa presyo o di kaya'y sa itinakdang volume ng petrolyo na sasakupin ng fuel discount program ng pamahalaan para sa mga pampublikong sasakyan, partikular sa jeepney. Ito ang naging pahayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez kasunod ng hiling na dagdag pasahe ng mga transport group dahil sa patuloy na pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo bunsod ng pagtindi muli ng tensyon sa Middle East. Kung madaragdagan kasi anya ang discount price o di kaya'y mas marami na ang litro ng petrolyo na sakop ng diskwento, ay baka matumbasan na rin naman nito ang hinihinging dagdag kita ng mga tsuper at operator. That's 300 and 500 additional kita kapag pinagbigyan natin. Ngayon, kapag ito ba binigay natin yung supposed na hiningi nilang kita,
ilalagay natin sa fuel discount if we can add a more amount or mas malaking amount or mas madaming litro, baka naman ma-offset niya kahit papaano. Pero ang bottom line here kasi dito, we protected the commuters. Hindi kailangan na magbayad ng pamasahe, targeted yung approach natin, at least po we maintain the inflation kahit papaano. Ang pahayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Pinabulaanan ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA na magdudulot ang PAX Silica ng kakulangan sa supply ng tubig. Ayon kay BCDA President at CEO Engineer Joshua Bingkang, may panukalang surface water harvesting system bilang alternatibong pagkukunan ng tubig. Sa ilalim nito ay kukolekta at mag-iimbak ng tubig ulan sa halip na kumuha ng tubig sa ilalim ng lupa. PPP Center ay in-endorse na sa amin yung isang proposal dyan. Ang target namin dyan ay surface water harvesting. Ang ibig sabihin niyan, lalo na po ngayon, papasok na ang rainy season, huge amount and volume of water, rainwater, dumadapo po dyan. And then, kung left untap, ay babalik sa dagat. So, ang gusto natin dyan ay magkakaroon tayo ng impounding technology o impounding dam area. So, pupunuin natin ang mga yan para yan ang magamit. BCDA President at CEO Engineer Joshua Bingkang. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Magtatayo ang PAX Silica Tech Hub sa Tarlac ng sarili nitong energy infrastructure para tugunan ang pangangailangan na 3 gigawatt daily energy requirement. Inaasahang sisimulan ang pagtatayo sa Tech Hub sa unang quarter ng 2028. Git ng Bases Conversion and Development Authority, hangad ng mga kumpanya ang clean energy kaya magtatayo ng sariling plantang kuryente sa Clark upang direktang makapag-supply ng kuryente sa Tech Hub. Sinasabing magtatayo ang isang Saudi firm ng 500 megawatt solar farm sa loob ng New Clark City habang interesadong mamuhunan sa clean energy investments ang ilang kumpanya mula sa Japan at Korea. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Ibinida ng Department of Foreign Affairs o DFA ang naging matagumpay at produktibong pagdaraos ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting. Sa isang pulong balitaan, kinumpirma ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro ang opisyal na pag-aproba ng mga foreign minister sa joint communique na naglalaman ng iisang paninindigan at mga prioridad ng rehiyon upang isulong ang ASEAN Community Vision 2045. Sa tulong nito ay mas malinaw na gabay na ang ASEAN tungo sa minimithin nitong joint prosperity and stability sa rehiyon at sa mga dialogue partner nito. Ipinagmalaki rin ni Lazaro ang convening power o kakayahan ng ASEAN at ng Pilipinas na magbuklod at maghatid ng pagkakasundo sa gitna ng geopolitical uncertainty dahilan upang maging laman ng mga balita sa buong mundo ang bansa ngayong linggo. These meetings demonstrate ASEAN's enduring convening power. This word convening power has been received. I have been receiving this from many foreign ministers, and its ability to foster dialogue, strengthen partnerships, and build consensus at a time of increasing political uncertainty. And that shows also the respect for for the Philippines of many of these ministers. And if you scour the news all over the world, Manila is in the headline. Yan ang pahayag ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon.
Sinisiguro ng mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na benepisyaryo ng Uplift Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na magagamit at makatutulong sa pang-araw-araw na gastos ng kanilang pamilya lalo na sa pag-aaral ng kanilang mga anak ang 2,000 pisong tulong pinansyal na kanilang natatanggap. Ayon kay Lorna Orias, isang miyembro ng 4Ps, natanggap na nila ang tulong pinansyal mula sa pamahalaan at tinitiyak niya na magiging tuloy-tuloy na ang pasok ng mga anak niya sa paaralan sa loob ng ilang linggo. Ibinahagi rin ni Lorna sa naging panayam nito sa Radyo Pilipinas World Service na malaking kaginhawaan sa kanilang pamilya nang mapabilang sila sa 4Ps dahil doon ay halos kayod kalabaw na ang kanyang asawa sapagkat sa araw ay nagtatrabaho ito sa bukid at sa gabi naman ay namamasada ng tricycle, maitaguyod lamang ang kanilang pamilya. Aminado mang hindi ganoon kalaki ang tulong para sa kanilang pangangailangan, ipinagpapasalamat pa rin nito ang natatanggap na ayuda. Lubos din ang pasasalamat ni Lorna sa pamahalaan at sa DSWD, kalaki pang panawagan para sa tuloy-tuloy na ayuda lalo ngayong patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Sobrang nakagaan po yung mapabilang po kami sa programa ng DSWD or ng 4Ps. Sobrang napagaan po yung buhay namin at yung panatag po yung loob ko kasi sa hanggat nandito po kami sa programang ito, masisiguro ko po na ang mga anak ko po ay tuloy-tuloy po sa pagpasok po. Para po sa ating mahal na Pangulo po, kay PBBM, sana po ay tuloy-tuloy po yung pagbibigay po ninyo ng tulong sa amin. Maraming salamat po. At yan ang pahayag ni Lorna Orias, isang miyembro ng 4Ps. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Isinailalim na sa pinakamataas na alerto ang buong Rehiyon 2 kasunod ng paglakas ng Bagyong Quiapo. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Information Officer 2 Alvin Aison ng Office of Civil Defense Region 2, kinumpirma nitong opisyal nang itinaas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa lalawigan ng Batanes at sa mga hilagang bahagi ng mainland Cagayan kabilang ang Babuyan Islands. Samantala, nananatili naman sa ilalim ng Signal No. 1 ang natitirang bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Sa kasalukuyan, nakararanas na ang mga naturang lugar ng tuloy-tuloy na katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan na nagsimula pa kaninang madaling araw. Nagbabala si Aison na lubhang mapanganib ngayon ang sitwasyon sa mga baybaying dagat at mga bulubunduging lugar dahil sa banta ng flash floods at mudslides. Ang mga coastal areas po natin, sir, dito po sa Bagyong Quiapo, ang possible na magkaroon po ng mga pagbaha ay ang lalawigan po ng dyan po sa may Batanes and including po dyan sa may Babuyan Islands and dito po sa northern portion of mainland Cagayan kung saan nakataas po yung Tropical Cyclone Wind Signal No. 2. Dito po kabilang ang mga municipalities po ng Santa Ana, Gonzaga, Santa Teresita, Bugay, Camalanyugan, Apari, Ballesteros, Abulug, Sanchez Mira, Claveria, and Santa Praxedes kung saan ito po ay mga downstream or coastal areas po natin dito sa Region 2. Samantala, tiniyak ng OCD Region 2 na plansyado na ang preemptive measures at nakabukas na ang mga evacuation centers sa mga estratehikong lugar. Nakadeploy na ang 847 DPWH personnel, bitbit ang mga heavy equipment upang agad na linisin ang mga kalsadang posibleng harangan ng landslide. Nakapag-preposition na ang DSWD ng libu-libong family food packs na ipinamahagi na sa 5 probinsya sa rehiyon at nakaantabay at on-call na ang pinagsanib na puwersa ng Philippine Army, Philippine National Police o PNP, Philippine Coast Guard o PCG at MBCOI. Upang maiwasan ang pagkaputol ng linya ng komunikasyon, naka-standby na ang Department of Information and Communications Technology o DICT, kaagapay ang 5-star linkages. Mayroon ding libreng Wi-Fi na magagamit sa mga estratehikong evacuation sites. Opisyal na rin ipinatupad ang sea travel ban o suspensyon sa paglalayag ng anumang sasakyang pandagat, gayon din ang kanselasyon ng klase sa lahat ng antas sa mga deklaradong lugar na nasa ilalim ng Signal No. 2. Yung sa
paglalayag po sa sea travel from Cagayan to mainland Cagayan po, nakansela na rin po, including yung mga inter-island and domestic flights po natin, kanselado na po. So yun po yung mga nabanggit na mga preparedness measures po natin kahapon sa ating pre-disaster risk assessment. Sa kasalukuyan po sir, may mga kanselado na po ang pasok sa ilang bahagi ng ating rehiyon, especially dun sa mga nag-signal number 2 na po. And may mga including po yung mga tertiary levels po sa mga universities po dito sa ating region. Pahayag ni Information Officer 2 Alvin Aison ng Office of Civil Defense Region 2. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan po ang mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuan naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, 88 undernourished na bata sa bayan ng Infanta sa Pangasinan makatatanggap ng sariwang gatas sa loob ng 60 araw sa ilalim ng Supplemental Feeding Program ng Department of Social Welfare and Development. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Ricky Kasipit mula Radyo Pilipinas Dagupan. Unabot ad 88 undernourished sa ugugaw yan ang lapod Balaya Infanta Pangasinan suman binipisyo ad fresh milk yaman lalapod Department of Social Welfare and Development Field Office 1 Ilocos Region o sa DSWD-FO1 ad silong ya Supplemental Feeding Program o SFP. Sa DSWD-FO1 kaiba sulukal a gobyerno ya Infanta sunang gawa ya turnover tan inspeksyon ad kumanduan set ya imunan batch ya gatas si in-deliver nen ikadalumput sa kaya Hulyo 2026. Walay dagop ya 5,280 ya pakete tan bote ya preskon gatas sa inawatan in-inspeksyon lugan at turnover. Saray binipisyaryo at nanlapod 15 Child Development Centers jad balay tan undalan at 60 agaw ya feeding program. Sa turnover at inatindian ya sa kaya representative manlalapod DSWD-FO1 kaibang mat sa representative ya General Services Office tan sa Municipal Social Welfare and Development Office ya Infanta. Sa Supplemental Feeding Program at untulong pinarisulba sa malnutrisyon ya ugugaw jad tuloy-tuloy ya pangiter ya kaaruman a sustansya at saray binipisyaryo. Manlalapod RP Dagupan City Pangasinan aya si Ricky Kasipit para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Ricky. Samantala, balita naman sa Kalinga. Mahigit 100 persons deprived of liberty sa Bureau of Jail Management and Penology Kalinga District Jail tumanggap ng rice assistance sa ilalim ng Local Government Support Fund ng Kalinga. Para sa detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Amelia Bumatnong ng Radyo Pilipinas Tabuk.
Nasarok sa agasot a persons deprived of liberty wano PDLs ti BGMP Kalinga District Jail iti nag-awat isak sa 10 kilo abagas manipot ti provincial government ngayon wayat ti Office of the Provincial Agriculturist wano opag iti July 21, 2026. Naipaay iti rice assistance iti sidong ti Local Government Support Fund financial assistance to local government units wano LGS sa Falgo para iti food assistance wano rice distribution project iti PLGU Kalinga. Babaan iti 17 million pesos nga LGSF fund ti probinsya may waras ti dekalidad a bagas para kadagiti indigent individuals ken pamilya karaman daduma a vulnerable sectors tapno mapalagan basit iti ngumatngato a living costs bayat a mapapapigsa iti food security. Impaganatgat ti Provincial Agriculturist Nancy Awat iti dedikasyon ti provincial government a masiguro nga amin a government assistance kat maitdanon kadagiti kang runaan nga agkasapulan iti tulong karaman dagiti PDLs. May palagip nga inrugin ti PLGU Kalinga iti panagiwaras ti 10 kilo abagas ijay tanudan iti napan alawas ken manamnama a sumaruno iti daduma a munisipyo. Nasurok 26,000 na pamilya ti intero a probinsya iti target a maipaayan ti bagas manipod iti pondo a naawat ti Kalinga. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Amelia mula Cordillera. Baba naman tayo sa Southern Luzon. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ininspeksyon ang 153.4 million pesos na passenger terminal building sa Port of Lucena. Si Joshua Miguel Suarez ng Radyo Pilipinas Lucena sa detalye. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang bagong passenger terminal building ng Port of Lucena nitong Martes bilang bahagi ng patuloy na modernisasyon ng mga pantalan sa bansa. Inaasahang mas magiging maayos, ligtas at komportable ang paglalakbay ng mga pasaherong gagamit ng Port of Lucena sa sandaling ganap ng buksan ang bagong passenger terminal building. Ayon sa Philippine Ports Authority, ang 2,962.96 square meters na terminal ay magkakaroon ng mas malawak na pre-departure waiting area, concourse area, ticket booths, security inspection area at boarding gates. Nilagyan din ito ng solar panel system bilang bahagi ng layunin na gawing mas epesyente at environment-friendly ang operasyon ng pantalan. Mahalaga naman nila ang Port of Lucena bilang pangunahing daungan ng mga biyahero at kalakal patungo sa Marinduque o Balanacan, Romblon at Masbate. Inaasahang makakatulong ang modernong terminal sa pagpapabilis ng daloy ng mga pasahero, pagpapagaan ng biyahe ng mga manggagawa, estudyante at negosyante at pagpapalakas ng turismo at kalakalan sa pagitan ng Quezon at mga karatig isla. Mula Radyo Pilipinas, Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Joshua mula Calabarzon. Kawing naman tayo sa Mimaropa. 48 milyong pisong pondo ipinagkaloob ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa bawat barangay makikinabang program sa lungsod ng Puerto Princesa sa Palawan. Mula Radyo Pilipinas Palawan, nagbabalita si Goody Sarsagat. Agarabot doon sa 48 milyong piso ang imbabang pondo sa pagpantaw bigas sa 16 karibong mga malilisig nga tag Puerto Princesa nga ipapantaw sa sila di ang 6 kabulan. Para kay Puerto Princesa City Social Welfare and Development Officer Remy Beltran, mabel nga tabiyang dya sa mga natumod nga sektor dan lamang may tipad diyang porsyento kung ikumpara sa tama nga aga i-restart sa syudad. Pero sa mabigas nga impantaw kapon ni ang Presidente Ferdinand Marcos Jr., i-turnover din da ang tag 200,000 pesos nga tabang sa 66 nga barangay ang syudad bilang parte ang programang bawat barangay makikinabang. Sa naging limag ang Presidente Ferdinand Marcos Jr. kapon nga maga, intawanda importansya nga isarang pagpaagi ang mga programang dya nga direktang maabot ang mga Pilipino sa kapakikipagtarabiyangan ang opisina ang Presidente sa mga lokal na gobyerno. Kabilang sa pundong diya ang pagkatiner 5 ka presidential scholars alin sa kada barangay nga agresibe tag 20 karibong piso. Alin digi sa Puerto Princesa City, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Goody mula Mimaropa, tawid naman tayo sa Kabisayaan.
Humigit 1,100 pamilya sa bayan ng Santa Margarita sa Samar tumanggap ng financial assistance sa ilalim ng Light a Home program. Si Shermin Perito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayog sa detalye. Kumarawat cash assistance ang 1,128 ng mga pamilya sa Santa Margarita, Samar sa ilarom sa Hatag Lamrag Light a Home program usa nga proyekto nga nagtutuyo mabuligan ang mga pamilya nga waray pa koneksyon sa kuryente. Durante sang ginbuhat nga distribusyon, gintigangan naliwat ang pagproseso sa mga dokumento ug iba pa nga kinahanglanon nga permit antis buhaton ang pagpakabit sa linya sa kuryente. Ginpondohan sa Department of Social Welfare and Development ang proyekto para mabaton ang hatas nga gastos sa pagpakabit sa kuryente nga maihana nga hagit dinabi sa mga kablasanon. Sa panahon nga mahumanan pagproseso, lalauman nga magtitigang na ang electrification works para sa mga benepisyaryo nga maghahatag sa mas luwas ug mas maupay nga estado sa era mga kabalayan. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito Balves para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Charmaine mula Kabisayaan, lipat naman tayo sa Mindanao. Convergence Memorandum of Agreement nilagdaan para suportahan ang coffee farmers at seaweed growers. Si Angel Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag sa detalye. Gipahigayon kagahapong adlaw ang Convergence MOA signing ceremony alang sa coffee ug seaweed industry sa conference room sa Provincial Governor's Office, Provincial Capitol Building sa Tilahi. Lumong sa maong kasabutan nga mapalig-on ang panagtinabangay sa nagkalain-laing ahensya ug mga kaabag aron mapalambo ang industriya sa kape ug seaweed ug mapaayo ang panginabuhian sa mga coffee farmers ug seaweed growers sa Surigao del Sur. Mitambong sa kalihukan sila Acting Provincial Governor Manuel O. Alameda Sr. o Provincial Administrator John Vincent Pimentel. Ubad usab sa mga representante sa nagkalain-laing national government agencies, local government units ug uban pang stakeholders nga mipadayag sa ilang suporta sa maong programa. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Angel mula Surigao, lipat naman tayo sa Sulu. Aplikasyon para sa coconut farmers and their families scholarship grant ng Philippine Coconut Authority nagpapatuloy. Si Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas Hulo sa detalye. Masin pagtayma applications in Philippine Coconut Authority atau PCA rin dihalupasug para coconut farmers and their families scholarship grant atau COSCO. Amoy na mga sila anak na maglalahing atau coconut farmer. Habay tayo Alpha Harsay, di Provincial Caretakers and PCA Sulu kasi aman tagpituin kya dihil slot para halupasug ha academic year 2026-2027. Labi mataas ni pampapagsibuon, hawalo kya kanila sin PCA Barm sin 5 tahon. Maniyo tiyo awan na nagpakakawi maun kanila hasupaya magka-apply. Lamud mga kalagyan dahon yung Certificate of Registration, Good Moral, Grade, PSA Certification deng ha BIR, Tribal Membership, Iban Certification gwa deng ha PCA, amin magsabon na sin nakasusudin sila ha registration system sin UPIS. Deng ha RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala mula Balitang Probinsya, tunguhin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan at balitang pampalakasan na parehong ihatid sa atin ni Leo Magpayo sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon. Makalipas lamang po ang isang maiksing paalala. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, Endoy ka. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch.
Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Itinaas ng Estados Unidos sa 12.5% ang taripa sa mga export ng Pilipinas matapos ideklara ng Trump administration na nabigo ang bansa na pigilan ang pagpasok ng mga produktong gawa sa sapilitang paggawa. Ayon sa Office of the U.S. Trade Representative o USTR, kabilang ang Pilipinas sa 41 ekonomiya na sasailalim sa bagong taripa. Gayunpaman, exempted ang pangunahing export ng bansa gaya ng semiconductors, agricultural products katulad ng niyog, pinya at saging, at nickel ores. Nananatiling pinakamalaking export market ng Pilipinas ang Estados Unidos na umabot sa $13.46 billion o 15.9% na kabuang export noong 2025. Bilang tugon, bumuo ang pamahalaan ng Interagency Committee na pamumunuan ng Department of Trade and Industry o DTI, katuwang ang Department of Labor and Employment, Department of Finance at Bureau of Customs upang imbestigahan at ipagbawal ang mga import na may kaugnayan sa sapilitang paggawa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magbibigay ang World Bank ng $1 bilyong na loan sa Pilipinas para palakasin ang kahandaan sa sakuna at tugon sa panganib ng klima at kalamidad. Ayon sa dokumento ng World Bank, nakatakdang aprubahan sa Disyembre 16 ngayong taon ang 6th Disaster Risk Management Development Policy Loan o DPL na may Catastrophe Deferred Drawdown Option o CATDDO. Ipapatupad ng Department of Finance, layong palakasin ang hazard monitoring, early warning systems, disaster resilience standards sa enerhiya at telecom at disaster financing framework. Ito ang pinakamalaking CATDDO loan para sa bansa, kasunod ng naunang $500 milyong at ikatlong package na lampas $1 bilyong ngayong taon, kabilang ang Philippine Sustainable Agriculture Transformation o PSAT program at Energy Transition DPL. Binanggit ng World Bank na kabilang ang Pilipinas sa pinaka-disaster-prone na bansa na nakakaranas ng humigit kumulang 20 bagyo at 100 hanggang 150 lindol kada taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bumagsak ng 11% ang kabuang benta ng sasakyan sa unang kalahati ng 2026, ngunit higit doble ang itinaas ng benta ng electric vehicles o XEVs. Ayon sa ulat ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated at ng Truck Manufacturers Association o CAMPI-TMA, mula Enero hanggang Hunyo ay 204,557 units lamang ang naibenta kumpara sa 230,912 units noong 2025. Bumaba ng 11% ang commercial vehicles sa 164,054 units, gayon din ang passenger cars sa 40,503 units.
Samantala, tumaas ng 133% ang benta ng XEVs sa 31,381 units mula 13,488 units noong nakarang taon. Lumaki rin ang market share ng XEVs sa 15.3% mula 5.8%. Pinakamataas ang benta ng hybrid EVs ng 17,148 units, habang ang battery EVs ay umakyat ng 257% at ang plug-in hybrids ng 3,357%. Pinangunahan ng Toyota Motor Philippines ang merkado na may 49.33% share o 100,909 units, sinundan ng Mitsubishi, Suzuki, Ford at Nissan. Noong Hunyo, bumaba ng 8% ang benta kumpara sa parehong buwan noong 2025, ngunit tumaas ng 11% mula Mayo na naging pinakamataas na buwan ng benta ngayong taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Patuloy na tumataas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado kasabay ng bantang aksyon ng Estados Unidos laban sa Iran kung umatake ito ng mga barko sa Strait of Hormuz. Batay sa unang 4 na araw ng kalakalan sa Means of Platts Singapore, malaki ang inaasahang dagdag presyo sa ikatlong linggo ng Hulyo. May dagdag na hanggang 6 na piso kada litro ang presyo ng diesel, hanggang 5 piso at 70 sentimo naman kada litro sa presyo ng gasolina at 4 na piso at 30 sentimo kada litro sa presyo ng kerosene. Ayon sa Jetty Petroleum, maring umabot sa 6 pesos hanggang 6 pesos and 50 centavos kada litro ang dagdag sa diesel at 5 pesos and 50 centavos hanggang 6 pesos kada litro sa presyo ng gasolina. Ipinaliwanag ng kumpanya na patuloy ang pagtaas ng presyo dahil sa pangamba ng karagdagang pagkakaantala sa supply ng langis, lalo't nananatiling sarado ang Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang ruta ng pandaigdigang kalakalan ng langis. Kung magpapatuloy ang tensyon sa gitnang silangan, inaasahang mas matindi pa ang epekto sa presyo ng produktong petrolyo sa mga susunod na linggo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Biyernes, ika-24 ng Hulyo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 61 piso at 75 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 piso at 80 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 9 piso at 11 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 88 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 82 piso at 23 sentimo. Nasa 70 piso at 27 sentimo ang euro, 43 piso at 86 na sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 16 na piso at 45 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bumagsak sa number 39 ang Gilas Pilipinas sa FIBA Men's World Ranking matapos ang winless run sa 2027 World Cup Asian Qualifiers. Mula sa dating number 36, bumagsak ang Nationals matapos matalo sa New Zealand 102-106 at sa Australia 49-92 sa dalawang road games.
Nanatili ang Gilas bilang ikapito sa Asia Pacific kung saan nangunguna pa rin ang Australia Boomers sa riyon kahit bumaba sa number 7 sa buong mundo. Sinundan sila ng Japan, number 22 at New Zealand, number 25. Umangat ang Iran sa number 26 habang bumaba ang China sa number 30. Lebanon ay nasa number 31 at Jordan nananatili sa number 41 kasunod ng Gilas. Sa qualifiers, mas mataas ang ranggo ng Iran, Jordan at Syria kumpara sa Gilas at may mas magandang record na 5-1. Magbubukas ang Gilas sa fourth window laban sa Jordan sa Agosto 28 at Iran sa Agosto 30, parehong gaganapin sa Mall of Asia Arena. Samantala, nananatiling matatag ang top 5 ng mundo, Estados Unidos, Germany, Serbia, France at Canada habang kinuha ng Spain ang number 6 spot mula sa Australia. Argentina ay nasa number 8 at nagpalitan ng pwesto ang Brazil at Lithuania para kompletuhin ang top 10. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinalo ng Jose Rizal University Heavy Bombers ang San Beda University Red Lions 74-67 sa Game 2 upang masungkit ang 19th PhilOil Eco-Oil Preseason Crown at kompletuhan ang 2-game sweep itong Huwebes sa Playtime PhilOil Center sa San Juan. Bida si Lawrence Mangubat na kumamada ng 27 puntos kasama ang game-sealing free throws sa huling 10.5 seconds. Tinanghal siyang bilang finals most valuable player matapos ang kanyang matatag na laro. Nagpakitang gilas din si Chris Hubilia kabilang sa mythical team na nagtala ng 8 puntos, 8 rebounds at 5 assists bukod pa sa crucial block kay Daniel Marcelo sa huling minuto na tuluyang pumigil sa pag-asa ng Red Lions. Ayon kay Coach Nani Epondulan, matagal na nilang inihanda ang mental toughness ng koponan para sa ganitong laban. Kasama nina Mangubat at Hubilia sa mythical team, sina Aldos Torculas ng San Beda, Jonathan Manalili ng Letran at VJ Pre ng University of the Philippines. Matamis ang panalo para sa JRU na minsan lang natalo ngayong preseason at 3 beses na pinabagsak ang San Beda. Sa wakas, naiingat nila ang tropeo matapos ang runner-up finish nung inaugural tournament noong 2006. Sa panig ng Red Lions, nanguna si Zed Etulye na may 14 na puntos at 4 na rebounds, habang si Torculas ay nagtala ng 13 puntos sa 3 of 11 shooting. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nabigo ang Alas Pilipinas men na makabawi laban sa Cambodia matapos ang straight set na pagkatalo 20-25, 21-25 at 24-26 sa pagbubukas ng kanilang kampanya sa 2026 CV Cup Leg 2 nitong Huwebes sa Jakarta International Velodrome. Nauna nang tinalo ng Cambodian squad ang Nationals sa Leg 1 sa Candon, Ilocos Sur kung saan natalo ang Gilas men sa 5 set. Kailangan ngayong manalo ng Alas laban sa home team na Indonesia sa Biyernes upang manatiling buhay sa torneo. Sa set 3, nakalamang pa ng 5 ang Pilipinas 14-9 sa likod ng ace ni Adrian Villados at mabilis na atake ni Joshua Magalaman. Ngunit nakabawi ang Cambodia na pinangunahan ni Vorn Viesna at Kun Mom upang tuluyang tapusin ang laban sa match point. Sa huli, hindi na ipasok ang atake ni Jude Garcia at tuluyang naitala ang panalo ng Cambodia sa 3 set. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Samantala, matindi ang magiging hamon para sa Alas Pilipinas Women matapos silang mapasama sa Pool B ng Women's Volleyball sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan ngayong Setyembre. Sa draw ceremony nitong Hulyo 23, nakagrupo ng nationals ang 9-time champion at reigning titleist China at ang matibay na Kazakhstan na minsan nag-bronze noong 2010 Guangzhou Games. Pamumunuan ni Gia de Guzman ang koponan sa ilalim ng bagong coach na si Taka Minowa kasama sina Belia Belen, Alyssa Solomon at Angel Canino na bahagi ng historic silver finish ng Alas Women sa AVC Nations Cup. Samantala, ang Alas Men ay nasa Pool D kasama ang South Korea, China at Chinese Taipei. Nangunguna naman ang Iran, 3-time champion sa Pool B kasama ang Indonesia, Thailand at Kyrgyzstan. Pinangunahan ni na Mark Espejo at Brian Bagunas ang men's squad sa ilalim ng foreign coach na si Angelino Frigoni. Ito ang ikalawang sunod na Asian Games appearance ng Alas Men habang ang women's team ay muling sasabak matapos ang huling paglahok noong 2018. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, tinuldukan ng Letran Lady Knights ang kampanya ng Enderun College's Lady Titans matapos ang 21-25, 25-21, 25-14, 14-25 at 15-4 panalo upang makuha ang huling Final Four seat sa 2026 Shakey's Collegiate National Invitationals sa Ninoy Aquino Stadium. Bumida sina Judiel Netura at Riza Abayon sa deciding set, habang si Hizky Flores ay nagbigay ng matatag na setups para sa 57 attack points ng Intramuros-based squad. Nagtala si Abayon ng 17 puntos habang si Netura ay nakagawa ng 14 at si Joralyn Panangin ang naglatag ng game-winning kill. Sa semifinals, haharapin ng Letran ang University of Santo Tomas Lady Tigresses habang magtatakbo ang College of St. Benilde Lady Blazers at Southern Storm Melbourne sa kabilang bracket. Nagtapos naman ang Enderun sa 1-4 record sa kabila ng 24 na puntos ni Althea Botor. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo, samantala nagbabalik na po si Win Peñano. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan. Bago po sa ating regular na extra, binabati po natin ng maligayang kaarawan ngayong araw si Miss Ven Blones, ang original anchor po ng Ang Pilipinas Ngayon. Maligayang kaarawan po, Ma'am Ven Blones. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang magpaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita. Sa mga nakasama nating reporter, nagulat mula Luzon hanggang Mindanao. Sa production side, kanila Drizzle Nanyong at J. Arevalo. Sa ating mga kasama sa Master Control na sina Milo Jonela, Susan Aison, Hiro Lucero, JP Lumuntad at Anthony Pimentel. At sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Ako po muli si Win Peñano, naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.